nakailang beses po kayo na na-meet ninyo in person si President Duterte? Mga 4 or 5, Your Honors. Na-meet po ninyo in person? Yes, Your Honors. Kung na-meet po ninyo, nagkaroon din po ba ng pagkakataon na tinawagan din po kayo, pareho po ni Senator De La Rosa? No, Your Honors. No. Puro lahat po yun personal na pagkikita. Yes, Your Honors. Sa 4 na 5 beses na pagkikita po ninyo na nakapag-report po kayo, ano po yung pinag-usapan po ninyo? First, Your Honors, kinocongratulate ako, appreciate sa trabaho. Pagkatapos, magkumusta siya. Ako naman, Your Honors, as yung pinakababa na junior officer ba, masayahan ako na kami na makausap naman yung Chief of Staff, yung Presidente, Commander-in-Chief. For me, Your Honors, ginawa ko na pagsabi sa kanya, ito sir ang drugs. Sinabihan ko sa Your Honors na ako sinali ni Gamboa sa Malaysian drug trafficking. Ako sinabihan ni General Bato na tumanggap ng pera. What I've heard from his mouth, Your Honors, galit siya. When in fact, I remember na nandyan sa tabi ko si Secretary Anyo at the time, na sinabihan niya na, Sir, palitan na lang natin yung pulis ng army. Galit din siya sa nangyari na sinali ako, Your Honors. Yun ang masabi. Pagkatapos, yun man kasi, Your Honors, ang trabaho at saka gusto ko din para makapag-pray ako sa kanya na bawat magkita kami, pinagdasal ko siya. Siya lang magsabi right after maglabas ako na, Joby, always observe, wag mo akong ipahiya. Always remember in accordance with the law, always, Joby, wag mo akong pahiya. Yun talaga ang marinig ko sa kanya na pagsasalita from his mouth. Mr. Chair, ulitin po natin. So, mga 4 to 5 beses po ninyo na-meet personally si President Duterte at nag-report po kayo. Ang sinabi po ninyo, yung una, dito po sa pagkatapos itong Alvera assignment po ninyo, Leyte. Pangalawa, dito po sa assignment po ninyo sa Usamis. Ano pa po yung ibang insidente na nakapag-report po kayo o nag-report kayo mismo kay Presidente? Last, Your Honor, second to the last siguro yon sa Bacolod ako, Your Honor, na nag-attend si President Duterte sa isang birthday ng may-ari ng transportation business ng Bacolod. Pinapapunta ko sa hotel na inistihan ni President. Nagtanong lang siya, Your Honors, na kumusta ang Bacolod. So, sinabihan ko sa report ako, Your Honors, na ngayon, sir, nahuli natin, papunta na tayo doon sa Negros Oriental. Wala pala, ang source pala, hindi pala galing dito sa Bacolod. Pagkatapos, walang problema, sir, ang Bacolod. Doon ko marinig sa kanya, Your Honors, na nagsabi siya na itrace mo, Juby, yung si isang nasa watch list na may resort ng Bacolod. So sinabihan ko siya kagad, sir, politika yon na BI na background ko yon siya. Hindi yung kasali sa list. At the time, Your Honors, tinawagan niya si Senator Bongo doon sa harap pagkatapos pinasabihan na tawagan ang PDEA na i-cleared itong tao na to na politika lang. So that's the second to the last, I think, na nagkausap kami ni President Duterte, Your Honors. Salamat, Mr. Chairman. Dito po sa paragraph 26, sinabi po ninyo dito sa bandang dulo, at this time, I was really morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order in his 2017 phone call, which is to eliminate them. Eliminate them, sino yung tinutukoy po ninyo dito? In Chief Bato's words, wag tangon sila. Sino po yung eliminate them? Sino yung them dito? Yung member ng drug syndicate, Your Honor, yung Paruhinog. Yung Paruhinog Groups, Your Honor. Paruhinog Group. Does this mean to say, kasi pagdating po sa 26, paragraph 26, sinabi po ninyo dito,
Mr. Chair. Sabi po niya dito, while the CIDG was the applicant, the search was conducted jointly, etc., etc. Then tumuloy po rito sa bandang dulo ng paragraph, we enforced them through a simultaneous search around 2 a.m. of July 30, 2017, a Sunday. 16 people were killed in these police operations, including Mayor Paruhinog and his wife. Does this mean to say, kasi continuous yung ano po ninyo, although magkaibang paragraph, pero konektado yung pag-intindi po ninyo that you were convinced na kailangan yung implement yung Chief Batos Direct Order to eliminate them. Doon sa paragraph 16, paragraph 26, na 16 yung namatay. So yung po bang binabanggit po ninyo doon sa 25, it's a direct understanding ninyo doon sa order. Kaya umabot po sa next paragraph, 16 po yung namatay. So kasali yun, Your Honors. Pero that is a simultaneous implementation of search warrant. Anim na 6 warrants, Your Honor, sa siblings at sa kapamilya ni Aldong Paruhinog. Pero gusto ko maintindihan po, Mr. Chair, yung kanilang kaisipan. So ibig sabihin po, dahil yun po yung intindi po ninyo, so how do you feel na may 16 na namatay? That is resulted, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement ng search warrant na sila, kami na mga implementor ng search warrant, depensa talaga sa sarili because they have also fully armed ang grupo ni Paruhinog when implemented the search warrant. So ano po yung tingin po ninyo doon sa 16 na namatay? So they are considered necessary doon sa pag-implement po nung order po na ini-implement po ninyo? It become necessary, Your Honors, because yung area na madilim, pagkatapos putukan, it becomes now the collateral damage, Your Honor. Pag putukan kasi, kung saan lang yung putok, saan lang ang makapag-risba kami, yun talaga, hindi namin tinignan kung may ano pa dyan. Kasi walang ilaw, madilim ang lugar at the time, Your Honors. So, yung tingin po ninyo sa kanila, itong mga namatay po na 16 are collateral damage. Doon po sa implementation po, and this is consistent nung in-implement po ninyo ito, doon sa tinatawag po natin na war on drugs. Tama po ba? It may be ganon, Your Honors. Kindly wind up, Congressman Salo. Thank you, Mr. Chair. Dito po, binabanggit po ninyo may reward system. Dito po sa paragraph 28, nung minute po kayo ni Chief Baton, President Duterte arrived shortly thereafter to congratulate our unit for the successful raid. Ano po yung sinabi po sa inyo, kung malala po ninyo? Nag-congratulate lang, Your Honors, na salamat na accomplish yung sa accomplishment mo. Pagkatapos, ganun lang, binigyan ng plaque of appreciation at saka may schedule na kami na natanggap sa Krami, Your Honors, following weeks or months na nangyari. Binabanggit din po ninyo, panghuli, Mr. Chair, na mayroong reward system. Kayo po ba nakatanggap din, yung kayo mismo personally, o yung mga kasama po ninyo doon sa unit, ng any reward for the neutralization itong Paruhinog group? Sorry to inform, Your Honors, na yung natanggap ko, matandaan ko lang, yung kay Mayor Aldong Paruhinog, na buhay pa siya na nag-reward ng 600,000 sa mga nahuli namin na malaking drug poser ng Ozamis. Po ang nag-reward, Mr. Si Chair? Mayor Paruhinog, Your Honors. Si Mayor Paruhinog. Sila kayo po yung binigyan yung unit po ninyo ng 600,000. Yes, Your Honors. Para saan po yung nagamit po yung 600,000 po na yun? Sa mga nahuli na mga malaking drug poser ng Ozamis, Your Honors. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po akong Thank you, tatanong. Congressman Salo. Let me remind the members that we still have another witness that we will present before the committee. So, kindly
shorten our questions directed to Colonel Jovi Espinido. So the next to interpolate is Congresswoman Sia Alonto Adyong. You recognize. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon, Colonel. May nga po, sir. Mayong hapon. Nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa salaysay mo on paragraph 7. And this is a portion of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong i-quote. I was able to read these affidavits together with the logbook. Ito, you're mentioning about the Payola system, yung payment, no? Yung binabayad ng mga protectors dito sa page 7. At sinabi mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosa. And you were, after that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits with Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks, ano po yung naging action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na-file natin ng mga officers. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. Naka-duty sila, balik silang duty. So ibig sabihin, merong ginawang investigation, meron pong case na na-file dito sa mga listahan ng mga pangalan, and eventually na-cleared. Yes, Your Honors. Okay. Ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nag-file ako ng November of 2016, Your Honors. 2017 na confirm yon kasi pinadalhan ako ng notice ng RIAS at saka NIAS na individually kinausap na nila to confirm ang mga witnesses sa Albuera. At the time, Your Honors, na-assign na ako sa Usamis, March 2017. Yung Mr. Chair, kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito, no? Nung pagbigay niyo po dun sa logbook na yon and they started the investigation, how many months do you think, as a regular process, do you think for a final, say for example, judgment to be rendered down? What is the regular process? Ilan pa po ba pala yung mga nasa listahan? Kasi ang sabi niyo po, parang you maintain that these names will be retained in the logbook. Ibig sabihin, ayaw niyo po ipa-delete. So probably you know the names of all these PNP officials that you saw in the logbook, no? The regular process ho ba, ilan ho sila? Sa RIAS at saka Ilan ho sila? Yes. mga 23, Your Honor, so natandaan ko, if I'm not mistaken, 23, may NIAS 8, may DOJ 8, may ombudsman na 4. So hindi lang ho sila lahat PNP officers? Yes, Your Honor. Okay, sige. So doon po sa PNP officers, usually, mga yung regular na process, sabihin natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin walang outside intervention of influence. How long would it take, for example, for a case to be either dropped or dismissed or would go further for for further complaint or investigation? Pinakahaba na yun, Your Honors, yung 6 months. 6 months. Pinakahaba In the na. case of all these names involving PNP officers in the logbook, ilang months po sila nagkaroon ng investigation and then how long will the investigation last before the dismissal of order was rendered down? For 4 months, Your Honor, 3 to 4 months, may ginawa ng investigation ang RIAS. And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, Your Honors, mabilis. Okay. Sinabi niyo yun ho dito, kasi mukhang sabi niyo, doon ho kayo nagre-report diretso kay then PNP Chief Bato de la Rosa, no? How many times did you actually go to the
Chief PNP to report a certain assignment? First, Your Honors, when I assigned in Albuera, nag-courtesy call ako sa kanya sa Krami. Then the next, pagbalik ko, Your Honors, nag-report na ako ng accomplishment sa Albuera. Pangalawa. Pangatlo, sa Osamis ako, Your Honors, nung kasagsagana ng assignment ko sa Osamis, March, April, 3 lang beses, Your Honors, na nakapagpunta ako sa Krami.